Good morning po. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Glory be to God in the highest. Amen. Pwede po tayong tumayo bilang paggalang at pagbasa po sa salita ng Panginoon. Matatagpuan po natin ang ating text for today sa Mateo chapter 11, verse 28 hanggang 30. Mateo chapter 28, verse 11, chapter 11, verse 28 hanggang 30. Basahin ko po siya sa English. Ito po ang sinasabi. Then, Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." Verse 29, sabi po dito, "Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls." And verse 30, "For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light." Pinagpala na po ng Panginoon pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po. Hallelujah. Your presence is enough. Nawa matagpuan po namin ang tunay na kapahingahan sa iyong presensya, Lord God. Maunawaan po namin kung gaano kahalaga na manatili sa iyong presensya. Panginoon, kung mayroong mga napapagod na or talagang nais nilang magkaroon ng tunay na kapayapaan, kapahingahan, Lord God, iparanas niyo po ito ngayong oras na ito, Lord God. Manguna ka, Panginoon, at mangusap ka sa bawat isa sa amin. Gamitin niyo lamang po ako bilang inyong lingkod. Ikaw po ang siyang patuloy na aming marinig. Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa lugar na ito. This is a holy place where we can place our hearts, our minds, our soul, Lord God, in your arms. Thank you, Lord. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Batiin niyo po yung katabi niyo, sabihin niyo, God bless you more. Yan. Yan, God bless you more. Ang title po nitong ating tatalakayin po ngayon is Restored in God's Presence. Restored in God's Presence. Nung time po ni Jesus, alam niyo po yung mga Pharisees, yung mga nagkikriticize kay Jesus about His teaching, kung ano yung mga ginagawa niya, no? Sa time po na yon, marami pong mga rules yung mga Pharisees about doon sa kung paano po sila mananambahan sa Panginoon, no? At marami pong mga rules and regulations ang kanilang talagang ini-impose sa kanila. Mga rituals, relentless burdens placed on their backs. No? Kaya yung mga Hudyo, yung mga Israelites po noon, ng panahon ni Jesus, ito po yung tinuturo. Yung mga Pharisees po, ito po yung parang yung mga leaders sa kanilang church. Ang tawag po nila is synagogue. No? Daily burdens crafted by tradition. Halimbawa, katulad po ng Sabat, ang tawag po nila Shabbat, no? Ito po yung kung dadalhin po natin in our modern times, ito po yung Sunday service po natin. Yeah. Sa kanila po, no,
Dahil, yes, inutos po yun ng Panginoon. Pero yung mga Pharisees, they created 39 categories of work na kailangan nila, forbidden. 39 categories of work. At isa po doon, may mga things na kailangan po nilang gawin. Yung tying of knots. Ano naman yun? Bawal ka magtali ng sapatos kung meron sapatos noon. Bawal. O kaya, halimbawa, may asno ka. Ayan, meron kang, itatali mo lang siya para hindi sila makawala. Ganyan. Bawal. Sa Sunday. Ganun po, no? At, o magsindi man lang ng apoy para ikaw ay, sa panahon po nila, may mga panahon na malalamig yung panahon. Kailangan nila ng apoy. Bawal. Shabbat. Bawal, no? They had this kind of categories na nagbibigay sa kanila tuloy na hindi na nila ma-enjoy tuloy yung presensya ng Panginoon. Kumbaga parang ganito yung sinasabi nila. Kung gusto mo ma-enjoy yung presensya ng Panginoon, ito yung dapat mong gawin. Huwag kang gumawa ng ganito. Okay, may mga rules silang ginagawa, may dinadagdag sila doon sa binigay ng Panginoon sa kanila. Kaya sabi ni Jesus, hindi dapat ganoon eh. Nung dumating si Jesus, no, nalungkot siya sa bagay na ito. Kasi maling application. Mali. Hindi na-i-enjoy yung dapat. Ano yun? Yung ma-enjoy yung presensya ng Panginoon, lumapit sa Panginoon, lumapit sa Diyos, no? Yun yung pinaka-importante, which is, nung panahon po ni Jesus, hindi nangyayari. At ito po yung context po nung binasa po natin. No? Kaya po, nabanggit po ni Jesus, itong mga katagang ito, basahin ko po sa Tagalog, sabi po niya dito, nakita niyo po yung, yung weight noong kung nasa panahon kayo ni Jesus. Ito yung dapat mong gawin, ito yung dapat mong gawin kapag gusto mong maging banal sa harapan ng Panginoon, gusto mong lumapit sa presensya ng Panginoon. Ang daming mga restrictions, ang daming bawal, ang daming regulations. Pero ito sinabi ni Lord, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin. You see, in Jesus' time, the people were exhausted, not just from life, but from religion itself. No? The Pharisees placed heavy burdens on their backs, rules, expectation, performances. No? Today, on our time, no, wala na po yung ganon. No? Pero in our modern day culture, napalitan siya. Ano yun? Yung pressure for everyday living. Ano pa? Yung fear natin of the future. Ano ba? May makakain ba ako bukas? Sa community, kung saan ako po ay nagpapastor, yung 50 pesos malaking bagay po sa kanila yun. Hindi ko nga alam kung paano nila napagkakasya yung 50 pesos sa isang araw. At masaya na sila noon. Masaya po sila doon. Pero ganun po yung community kung saan doon po sa church natin sa Morong. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Pinauunlad po sila ng Lord. No? Nakikita nila kung paano kumikilos si Lord sa kanilang buhay. Yan po ang pagkakaiba kapag ka na kay Kristo ka, no? Ano pa yung yokes na ito, ang tawag nito sa time ni Jesus, ang tawag nila yokes, ibig sabihin may tinatawag na parang ang tawag doon yokes, ibig sabihin yung bang burdens. Kumbaga parang pagka sinabi ng Pharisees sa iyo, halimbawa, yung Pharisees kasi in our modern times, parang pastor, yan. Mentor, ang tawag nila ganun. Yan. So, pagka sinabi ng mga Pharisees na, put my yoke upon you.
Ano ibig sabihin po nun? Learn from me. Yan. Kaya lang, ganun po yung yung meaning po nun, yoke. Kaya po nung binanggit ni Jesus, itong mga katagang ito, for my yoke is easy and my burden is light. Naintindihan ng mga Hudyo yun. Bakit? Tinitingnan nila si Jesus as teacher, as a pastor, no? Na yung itong tinuturo niya, hindi itong pabigat, kundi it is for them, no? Na kumbaga magkaroon ng rest, ma-restore yung kanilang soul, ma-restore yung kanilang yung spiritual life nila. Hindi pabigat ito. Parang ito yung mensahe ni Lord hindi pabigat itong yoke na ito. Hindi pabigat ito. Nangyayari po ba yan sa atin in our modern times? Yung mga pressure of our performance, lalo na sa mga nagtatrabaho, yung mga nako-compare ba natin yung sarili natin sa iba? Or may nagko-compare sa atin mismo sa iba, sa ibang tao? Well, Jesus is telling us, take my yoke upon you and you will find rest for your souls. Napapagod ka na ba sa pressures ng mundong ito? Napapagod ka na ba sa mga ginagawa mga responsibilities natin sa buhay? Yan. Sa Pilipinas, ang dami nating mga kumbaga responsibilities. Sa Pilipino ganito Kapag tinanong mo, okay ka ba? Okay ka lang? Okay ako. Nakangiti pa yan. Kasi Pilipino Pero deep inside, they hiding pain. No? Kasi mga Pilipino, nahihiya sila Yan. No? Karamihan ganun. Okay lang ako. Yan. Even when we're not okay. But deep inside, many of us exhausted from responsibility sa family, in our ministry, paano natin mababalance yung ating pananampalataya sa Panginoon while we were working outside the church, no? Paano natin mababalance yun? Pero ito yung sinasabi ni Jesus dun sa verse na binasa natin, come to me and I will give you rest. This is not just a call to pause. Magpahinga ka muna. Hindi lang pause ito. It is a call to partner with Jesus. Amen. Ini-invite tayo ng Panginoon, co-partner with me. To rest, to reset, to rebuild again from the place of peace in the presence of our God. And God doesn't want our strength. He wants our surrender. Gusto ng Panginoon na talagang, Lord, sige, hindi ko na kaya surrender na ako sa iyo. And it begins when we respond to His gentle call. Pag nagsisimula lang yung tunay na rest na yon, kung magre-respond tayo doon sa call ng ating Panginoon, sa pagkakatawag ng Panginoon sa atin. At lahat tayo tinatawag sa bagay na yon. Are you willing to respond? Are you willing to respond? Tapakin mo ulit yung katabi mo. Ready ka na ba? Ayan. Baka natutulog siya. Nagre-rest na siya. Anyway, I want to share you 3 things. 3 bagay lang po, no? Para makita po natin, wow, ang gusto ko po sa presensya ng Panginoon. I really want to be restored in the presence of God. Gusto ko, Panginoon, manumbalik sa presensya mo, Lord. Restore me, Lord. Gusto niyo po ba yun? Gusto niyo po ba yun?
Number one, I want to share you this. Sabi po doon sa binasa po natin, come to me. Binanggit po yun eh. In-underlinean ko po yun doon sa ating slide. Sabi doon, then Jesus said, come to me. Binigyan ko po na emphasis yung me dito. Sinasabi po ito ni Jesus doon sa mga taong ito, come to me. Yan. Jesus offers relationship. He doesn't come, sabi niya, hindi niya sinabi, come to me. Come to religion. Come to the rules again. No? Kundi, come to me. Hindi kanya ini-invite para sa panibagong relihiyon. Hindi kanya ini-invite sa panibagong rules, regulation, policies. No. He is inviting us to come to Him personally. Ano ibig sabihin nito? Jesus is offering a relationship. Sabihin nyo nga po, relationship. Nais ng Panginoon ng tunay na ugnayan. No? Jesus offers relationship, not relief from responsibility, but relationship. Ang rest na sinasabi ng Panginoon dito, number one is rest. Number one is rest. Meaning po nito is rest. Ano ibig sabihin? Returning to the presence of Jesus. Let's return. Balik tayo sa Panginoon. Manumbalik tayo sa presensya ng Panginoon. Baka masyado na tayong busy, masyado na tayong pressured, masyado na tayong stress. Nakakalimutan na natin bumalik sa presensya ng Panginoon. That's why Jesus, this is the word of the Lord today, come to me. He is inviting us sa Kanya mismo. Rest is found in a person, not a place. Akala kasi natin kapag sinabing rest, pipicture na ninyo siguro. Naka-aircon, kulay orange na pews, kulang na launan, matutulog ka na. O kaya naman, rest. Okay, nasa beach ka. Tapos, nasa duyan ka. Okay, wow. Well, that's the rest. O kaya naman, masarap na kama, malambot, may unan ka, okay, no? Matutulog ka na. Yan, rest. Pero pagkagising mo, parang, meron ba kayong time na gano'n, na pagkagumising kayo, parang pagod na pagod pa rin kayo, pero natulog naman kayo. No? Physically, tama? May mga gano'n eh. Pagkagising mo, parang, ayaw mo pang bumangon. Pero kailangan mo nang bumangon because of this stress and pressure and mga responsibility na kailangan mong gagawin. No? Kailangan bumangon eh. Ang tunay na rest ay matatagpuan natin in a person, and that person is Jesus. Rest is found in a person, not a place. And He is Jesus. He is Jesus. Rest is spiritual restoration, not passive activity. Ano ibig sabihin po nito? It's an allotted time for you to refill or recharge. Nakakatawa po yung aking asawa, meron siyang ganito kami po sa church, meron din po kaming prayer and fasting for us to be reminded na we have to go back to the presence of God. Baka nagiging busy na kami doing the ministry, pero nakakaligtaan namin na manumbalik sa paanan ng Panginoon. Ito po yung kailangan natin. Let's go back to the presence of God. We need a spiritual restoration. Baka kaya tayo napapagod, kaya tayo nai-stress, kaya tayo nagkakaroon ng mga pressures in our life. No?
Kasi nakakalimutan na natin manumbalik sa Panginoon. Yes, meron po mga ganito eh. Nagpe-pray naman ako, pastor eh. Ayan. Nagpe-pray naman ako, pastor. Kahit hindi ako nagsisimba. May mga ganun eh. Nagpe-pray naman ako. Tapos, nagpe-pray kami as a family. Nag-worship kami as a family. Pero, ano yung... Iba kasi, yung tunay na kinakatagpo mo si Lord. Yung nananatili ka, Lord, I need your presence. I need your restoration power in my life. Kailan yung huling lumapit tayo sa paanan ng Panginoon at tunay na nakinig sa Kanya? Lord, punuin mo ko ng iyong presensya. And that is the kind of rest that we are looking for. That is the kind of rest that we are looking for. Kaya pala binanggit ni David sa Psalms 23, di ba? Kung matatandaan niyo yun. He makes me lie down in green pastures. He restored my soul. Wow! No? He restored my soul. Kailangan po natin yung rest na nanggagaling sa Panginoon. Yung iba kasi nire-resist yung rest eh. Pagka sinabi nilang, magpapahinga, parang nagiging unproductive ka. Now, let's balance this. Siguro yung mga nagre-rest, baka palagi kayong nagre-rest. Kailangan nyo na magtrabaho naman, ng mga tamad. Wala, bawal din po yun. Yeah. Ayaw din po ng Panginoon yun. Magtrabaho ka naman. Yan, no? Pero ito pong word na ito, doon sa mga talagang, kumbaga, workaholic, meron pong mga ganun eh. Jesus is inviting us to rest in His presence, in Christ. Rest comes before fruitfulness. Alam niyo po, meron po sa Leviticus, mababasa niyo po ito, sa Leviticus chapter 25 verse 3 to 4, di ko na po binanggit dyan. Alam niyo po ba sa farming, sino po ditong dating magsasaka? Yan. Or familiar po kayo sa farming. Sa Bible po, may binanggit po dyan eh, na yung field, sakahan, okay, sa Rizal po, meron pa rin po mga field. Pagka nadadaan po kami doon, talagang ang ganda eh. Ang ganda po ng mga palayan po doon. Meron pa rin po sa Rizal na part. Pagka nadadaan kami doon, parang ang payapa, ganyan. No? Pero yung field na yon, may mga parte-parte palayan eh. No, ito para sa palayan, ito yung para sa mais, yan. May mga time din yan. No? At alam niyo po, kahit na yung mga magsasaka, tanungin niyo po yan. Kailangan pala yung lupa, pinagpapahinga din po yan. For 1 year, hindi mo siya tataniman. Binanggit din po yun sa Bible. Leviticus chapter 25, binanggit po ng Panginoon yun eh. In 6 years, gamitin niyo yung field. But in the 7th year, pagpahingahin ninyo. Alam po ng mga magsasakayan. Bakit? Kasi kapag pinagpahinga niyo siya, yung pagkatinaman naman nyo siya, pagkatapos nyo na mapagpahinga yung lupa, mas lalong mamumunga yung lupa. Ganun pala yun. Yung rest na sinasabi ng Panginoon dito, no? He is inviting us in Him to have this kind of rest, restoration ng Panginoon for us to become more fruitful. That's why rest comes before fruitfulness. Jesus is inviting us to rest in His presence. Magpapuno tayo ulit sa Panginoon. Willing ka ba? Sabihin mo sa katabi mo, willing ka ba? Magpapuno tayo ulit sa Panginoon. Baka stress na tayo sa buhay, pati yung mga nababalitaan natin, pati napapanood natin, nakaka-stress. Tama po ba? Pati yung mga pressure, ng mga responsibility, maging yung mga estudyante, iba na rin po yung mga curriculum nila eh. No? Dati nakakapaglaro pa kami sa labas, ngayon po yung mga estudyante, pagka tinanong mo, maski yung sa youth namin, no? Busy po kasi kami, pastor eh.
Sabi ko, hindi ko na alam kung paano yung curriculum ngayon, no? Pero napansin ko lang napaka-busy nila. Na-stress yung pamangkin nga ni Pastor Abam. Sabi ko, ganun na ba yung ano nyo? Palagi kayong merong activity, palagi kayong, ano pa lang po yun high school, parang ganyan, high school. Wala pa sila sa college. Pero ang dami nilang, may mga thesis na sila. Sabi ko, nag-thesis ako, college na ako eh. Sabi ko, high school, may thesis na kayo? Oo, sabi niya. Okay, sige. Sige. Pati sila nai-stress na din sa buhay. Ang bata pa nila. Nakita niyo po ba yung, may napansin po akong minsan na lang po ako nagpe-Facebook. By the way, salamat po pala sa mga bumati sa akin sa Facebook. Kahit hindi ko po nakita, si Pastora Bam po yung nagpapakita sa akin. Kasi siya po yung nagpe-Facebook eh. So doon ko lang nakikita. And then one time, pagka binubuksan ko po itong laptop, doon lang ako nakapag-Facebook. At nakita ko po yung isang post ni Pastor Romel. Shinare niya sa aming mga pastor. Sabi, may in-interview na pastor. Sabi niya, maganda po yung pagpapastor. Sabi niya, may ganun eh. No? Ang tawag doon, sinabi doon, maganda magpastor. Yan. Tapos tinanong siya, ilang taon na po kayo? Matanda na to eh. May puti na sa buhok eh. 25 years old. Na-stress na. Ang tanda na niya. Ang tanda na itsura niya. Pero ang tinanong sa 25 years old, pero mukhang 50 years old na siya. Nai-stress tayo sa buhay. Maraming mga pressure sa ating buhay. And we need rest. We need the presence of God in our life. In Christ, rest comes before fruitfulness. Gusto niyo maging fruitful? Let's rest and be restored in God's presence. Jesus gives this to us. Rest for the weary. He does not demand it. Hindi niya dinidemand ito, kundi binigay niya ito. Iba kasi yun, kumbaga parang pinipilit sa'yo eh. Pero ito, binigay ng Panginoon sa atin, no? Hindi para maging pabigat, kundi para magkaroon ng restoration. We don't earn it because God, Jesus, already gives it to us. Nais po ba nating mag-respond doon sa invitation ng Panginoon sa atin? Rest. Tapikin niyo po ulit yung katabi mo. Rest. We are in the presence of God. This is ang tawag po dito, Bethel. Alam niyo yung meaning ng Bethel? The house of God. And it symbolizes na ito po ay sa Panginoon. And when may one time, nagtatrabaho po ako sa Comelec noon, and hindi po ako makapagsimba because 7 days yung aming trabaho kasi mag-election noon eh. So, talagang hinahangad ko na magsimba tuwing Sunday. Nagsisimba ako noon sa may church dyan na AG sa malapit sa SM. doon kasi malapit doon yung work ko. So tapos meron silang maaga doon. Pero sabi ko, Lord, gusto ko maranasan yung presensya mo. Yes, nakakapagsimba ako. Pero nung minsan, talaga umabsent ako. Talaga hindi ko na kaya. Merong gawain dito. And then I enjoy the presence of God. Sabi ko, thank you Lord, I am in your house. Sabi ko nga kanina, it is not about the place or something. It is the person na dapat katagpuin natin ang Panginoon. Wherever we go, wherever we are, makatagpo natin ang Panginoon. Hanap-hanapin natin yung presensya ng Panginoon.
Kasi on that time, sabi ko, Lord, kulang. Kulang eh. Na-feel nyo rin po ba yun? Na kapag nalalayo tayo sa Panginoon, kulang. Kulang. That's why we need the presence of God. We need the rest coming from the Lord. Number 2, sabi po doon, take my yoke upon you and learn from me. Take my yoke upon you and learn from me. No? Ano ibig sabihin po nito? Number 2, reset. Sabihin nyo nga, reset. Reset. Now we have this kind of rest. Now it's time for reset. Let's realign our soul. Let's realign our heart to Jesus. Realign your soul to the heart of Jesus. No? Reset in our life, we must surrender your yoke. Wala akong makita nung yoke eh. Yung bang, alam niyo yung yoke? Alam niyo yung sa farming, yung pang-araro eh, di ba? Pamatok. Ayan, kasi nasa batok ng kalabaw. Tama? Nakakita na po ba kayo nun? And usually, sa farming, okay, 2 kalabaw yun eh. Pero may mga, 1 kalabaw lang eh. No? In time ni Jesus, 2 po yun eh. 2 siya. Para mas mabilis yung pag-aararo. Tama? No? So, sabi dito ni Jesus, take my yoke, no? Sabi, take my yoke upon you and learn from me. It's time for a reset, no? We have to surrender. Ano ibig sabihin po nito? Kapag kasi yung isang kalabaw mas matangkad kaysa doon sa isa, sino yung nagdadala? Yung mas malaking kalabaw. Kasi 2 sila eh. No? 2 sila. Mas malaki yung isa. So, yun lang yung nagbadadala. Ang sistema palagi ganito. Kapag tayo, pinapangunahan natin ang Panginoon, tayo yung tulak ng tulak. Pero pagka si Lord naman, sabi ng Panginoon, no, wag muna. Tayo, hindi Lord, go tayo, go! Go! Para mabilis na trabaho. Di ba? No? Mabilis. Sino napapagod? Tayo. Sino mas malaki? Si Lord eh. No? Kapag ayaw ng Panginoon, tapos tayo, gusto natin mag-go, o kaya naman, vice versa, gusto ng Panginoon, mag-go na tayo, tapos tayo naman, dragging, hinihila tayo ng Panginoon, tayo napapagod. Napansin niyo po ba yun? Kaya pala maraming mga nape-pressure, maraming nai-stress because minsan pala napapanunahan natin ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon dito, learn from me. Let's reset. Teka, hihinto muna ako. Sabay ka sa akin. Sabay ka sa akin. At kapag tayo'y sumasambay na, Lord, sige, surrender na ako sa'yo. Napagod na ako eh. Pagod na ako eh. Na-stress ka na, na-pressure ka na. No? Sige, Lord, let's reset. Let's reset. Anong gagawin ng Panginoon? Siya yung mangunguna. Tayo yung susunod. At tapos, nagiging madali. Why? Si Lord na yung bumubuhat eh. Nagiging co-partner. Sabihin nyo nga, partner. Nagiging partner natin ang Panginoon sa buhay natin. Nagiging partner natin siya. Kaya pala binanggit ng Panginoon dito, take my yoke. Surrender. Sumuko tayo sa Panginoon. Sumuko tayo sa Lord. No? The yoke symbolizes control or system. Si Lord, kontrolado niya lahat ng bagay. Tama? Kung kontrolado niya lahat ng bagay, dapat tayo yung nagsasubmit sa Kanya. No? Let's reset. Reset begins with learning from Jesus, not copying from others.
Isa lang po ito sa mga reason kung bakit hindi na ako masyado nagpe-Facebook. Yan. Kasi kung minsan napapansin ko, parang buti pa siya. Ganito yung nangyayari sa akin. Napansin nyo ba yun? Pagka nag-scroll kayo sa social media, ganyan. Buti pa yung kaklase ko dati. Ito na yung buhay niya. No? Buti pa siya, ganito. Buti pa sila nakakapag-travel. Buti pa sila pag-beach. Kahit maulan. Nako-compare tuloy natin yung sarili natin sa iba. Testimony niya yun eh. Ikaw, iba yung pagkakatawag mo sa Panginoon, iba yung mission na pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Tapos, i-compare mo yung sarili mo sa kanila. Nasabi mo, sana all. Hindi. No? Ang sinasabi ng Panginoon dito, learn from me. Sa akin ka tumingin. Sa akin ka mag-focus. No? Don't compare yourself to other people. The moment na kino-compare natin sarili natin, yung mga performance natin, no, sa ibang tao, mas lalo tayong napapagod. Pero the moment na tayo po mag-focus sa Panginoon, we learn from Jesus. No? Sabi ng Panginoon, John 15:4, abide in me and I in you. No? You will see how God will, mag-grow tayo sa Kanya. We will grow in His presence. Mas lalo tayong lalago. Mas lalo tayong uunlad sa biyaya ng Panginoon. Why? Kasi yun po yung tendency when we learn from Him. Pag hindi na natin pinapangunahan si Lord, kapag tayo po, no, sumusunod, nagsusurrender sa Kanya, are you willing to surrender your life to Jesus? Yes, maaaring tinanggap na natin ng Panginoon. Tinanggap na natin ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Pero you are not fully surrendered to Him. Are you fully surrendered your belief, yung inyong mga paniniwala, yan? Sinuko mo na ba talaga sa Panginoon? It's time for a reset. Lord, kapag ako yung nangunguna, napapagod lang ako eh. This is the time for a reset. Time for a reset. Sige Lord, ikaw na. Ikaw na, Panginoon. Pangatlo at panghuli. Wow, maaga matatapos si Pastor. Buti na lang. My yoke is easy and my burden is light. Sabi po doon, verse 30. My yoke is easy and my burden is light. Ano ibig sabihin po nito? Number 3, rebuild. Rebuild. Partner with Jesus for a renewed life. We have rest. Na-enjoy natin yung presensya ng Panginoon. Bumalik tayo nag-respond tayo sa invitation ng Panginoon to have this kind of relationship with deep connection with Him. And now, nagkaroon tayo ng reset. We surrender our life to Jesus. Now it's time to rebuild. Sabi mo sa katabi mo, rebuild. Rebuild. Tapikin mo, baka nagre-rest na siya. Nasa rest pa na, nasa rebuild na po tayo. Baka nagre-rest pangatlo na, rebuild na. Okay? Rebuild. Let's partner with Jesus. Wow! The yoke of Jesus is still a call to work in His strength, not ours. Tayo din, dapat, kung si Lord umabante na, dapat tayo din nag-work with Him. Co-partner nga ang tawag dito eh. Meron po ako nabasa, sabi doon, testimony niya to, personal testimony niya naman ito. Sabi niya doon, kasi ang prayer niya, Lord, I want to be used by You. Sa Tagalog, Lord, gamitin mo ako.
Nagpapagamit ako. Wala namang masama doon sa prayer na yun, no? Pero nangusap sa kanya ang Panginoon. Personal niya naman po ito na testimony. And then, nilagay niya sa devotion. And then sabi niya, kinausap siya ng banal na spirito, sabi niya, I'm not using people. I'm not using people. I'm co-partnering with you. Magkaiba kasi yung, alam mo yun, ginagamit ka. Sino dito? Gusto niya na gamitin lang yung kanyang skill. At parang pagkatapos na magamit yung kanyang talento, okay, baliwala na, okay na tayo. Yan. Ang tawag sa ganun, manggagamit. Tama? Manggagamit lang po eh. Pagka may kailangan siya, tinatawag niya ako. Pagka hindi na ako kailangan, hindi na niya ako tinatawag. Hindi kinakamusta man lang. Manggagamit. Pero alam niyo si Lord, hindi siya manggagamit. He wants to partner with us. Iba po yung user sa co-partner. He wants to partner with us. Kapag ka-partner, dapat sabay yan eh. Katulad ng example ko kanina, yung pamatok, no? Dalawa dapat magkasabay yan eh. Hindi uusad yan ang dalawa, hindi sila dalawa ay umuusad. It's time to rebuild. Now that we have surrendered our life to Jesus, truly, we have to work with Him. Kung ano yung puso ng Panginoon, yun din yung sinusunod natin, yun yung ginagawa natin. Lord, saan ba yung kalooban mo? Yun yung gawin natin, no? Nung binanggit po ng Panginoon ito, no, the yoke is easy. Ano ibig sabihin po nun? No? My burden is light. Ibig sabihin po nun, yung banga, dahil si Lord na yung nagdadala ng yoke na yon, ang Panginoon na nagiging madali na sa atin na mag-rebuild. Mag-rebuild. Dati tayo lang yung nagbi-build eh. Tayo lang yung gusto natin gawa ng gawa. Kasi kaya tayo napapagod kasi nga gusto natin yung nasusunod yung sa atin lang eh. Pero ngayon, we are co-partnering with Jesus. We are co-partnering with the Lord. No? Nagiging madali po yun kapag kasama natin ang Panginoon. Kaya sinabi ng Lord, it is easy and my burden is light. My burden is light. Ito po ako magtatapos. Meron pong kataga noon eh. Alam niyo po ba yung magsumikap ka. Yan. Alam niyo po ba kung saan television series yun? Yan, John and Marcia. Hindi ko na po naabutan yun eh. Alam niyo na yung age niyo. Hindi ko naman naabutan. Honestly. Alam niyo na kung sino yun. Ayan. Ibig sabihin, matured na po kayo. Ayan. Hindi kasi sinabing matanda. Ay, nasabi ko matanda. Sorry. Sabi po doon, magsumikap ka. Sabi niya kay John. Tama, tama. Magsumikap ka. Siguro na sa mga Pilipino yon. Kasi sikat na sikat yun eh, di ba? Wala naman pong masama doon sa word na yon. Wala masama doon sa katagaan na yon, di ba? Tama naman eh. Di ba? Dapat magsumikap ka. Sa English, ang tawag doon, striving. May striving. No? Magsumikap. Tama naman. Kailangan magsumikap tayo. Kaya mga Pilipino, nagsusumikap palagi eh. No? Kaya lang, dumidiskarte talaga siya. Kaya lang sa palagay ko kulang po yun. Maraming Pilipino nagsusumikap pero wala silang
pinatutunguhan. Dami nagsisikap, ang daming masipag, ang dami. Pero nakalimutan na nila umunlad. Ang daming masipag, pero hindi umuunlad. Why? Kasi kulang eh. Ano kaya dagdagan natin? Magsumikap ka at umunlad ka. Tama po ba? Kailangan may ang tawag po sa pag-unlad ay thriving. Ang tawag doon thriving. Pwede po kasi na nag-i-strive ka pero hindi ka umuudlad eh. Pero magkaroon din tayo ng goal. Yes, uunlad ako sa biyaya ng Panginoon. Amen. Lord, yes, I will rebuild with you. I will rebuild this. I will work with this. But Lord, co-partner with me. Gusto kong sumunod sa iyong kalooban. Gusto kong mag-focus. I-refocus ulit yung aking sarili patungo sa iyo. Manatili sa presensya mo palagi. To balance work and my devotion to you. My relationship to you. No? Nais ng Panginoon na mabalance natin itong bagay na ito. Let's redirect ourselves. Lord, baguhin niyo po yung puso ko. Manatili ako sa iyong presensya. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Ano po ulit yung number 1? Rest. After we rest, we reset. And pangatlo po, rebuild. It's time to rebuild. Ang sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan. Nahihirapan po ba tayo? May mga suffering. May mga obligasyon, mga pasanin sa buhay. Jesus is inviting us to come to Him and I will give you rest. Rest. Reset. And then, sabi niya pa po dito, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Hallelujah! Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Mas madaling magtrabaho, mas madaling mag-work in the presence of the Lord. Last slides, pwede po ba natin i-reflect yung last slide ko? Yung pangalawa sa last slide. May binanggit po doon isang, sorry na, nalobat na yung aking. May isang quote dito na maganda. Sabi po dito, in rest, stillness. No? Tama po ba? Let's wait for it. Nais natin na manatili sa presensya. Let's return to the stillness and joy of God's presence. It's where your real strength and identity are restored. Kung tayo po'y mananumbalik sa presensya ng Panginoon, ma-enjoy natin yung presensya ng Panginoon. It is where your real strength is. Your identity. Pagka sinabing restored, mapupunuan, manunumbalik, marirenew. Kapatid, kailangan po ba natin ito? Renewal of our soul. Renewal of our strength. Renewed spirit.
Matatagpuan lang po natin ito sa katauhan ng ating Panginoong Yesus. He is inviting us to come to Him. Panginoon, we need you. Your presence. We need you in our life. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita ngayong umagang ito. Matagpuan po namin, Lord God, ang tunay na nakapahingahan sa iyong presensya. Sa iyong presensya, Lord God, mananatili kami. Saan man kami magpunta, Panginoon, maranasan po namin, Lord God, ang iyong yakap. Marinig po namin, Panginoon, ang iyong mga pangako. Marinig po namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Lord, please whisper in our ears. And we invite your presence, Lord God, always in our life. Yes, marami po napapagod. Marami po sa amin napapagod. Pero Lord, wag po namin makalimutan na manatili sa iyong presensya. Hallelujah. 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 Let's enjoy the presence of God. Can we enjoy the presence of God? Ma-enjoy lang po natin ito. Kung ikaw mismo, have this kind of decision. Lord, punuan niyo po ako. Can we have that kind of prayer? Hindi ko na po kayo i-invite dito sa harapan. In that place where you are right now, maring nakakapanood po kayo na yung video na ito, pero in your praise right now, huwag niyo po intindihin yung katabi ninyo. Personal po ito. Kausapin natin ang Panginoon. Pwede po ba yan? Pwede po ba yan? Let's invite the presence of the Lord. Lord, I want the rest coming from you. You are the source of our rest. You are our source, Lord God, of peace. Kapayapaan. Lord, kailangan namin yun. Kailangan namin presensya mo, Lord. Kailangan ka namin, Panginoon. Lord, itong kapaguran na ito na nangyayari sa aming buhay, itong mga stress na ito, mga pressures na ito ng aming buhay, Panginoon, pawiin niyo po ito. Gusto ko manatili sa presensya mo, Panginoon. Panatilihin mo po ako, Panginoon. Restore my soul. Restore my soul. Come on. Come on. Kausapin natin ang Panginoon. Sige po, nandito ang Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon. Lord, I need you, Lord God. Restore me. Punuan mo po ako, Panginoon. Bawat isa po sa atin ngayon, sige po, manalangin po tayo. Manalangin po tayo. Lord, we need you. We need you, Jesus. We need you, Lord. We need you, Lord. Hallelujah. Kung gusto mo, itaas yung iyong kamay para sa Panginoon, itaas mo para sa Lord. Gusto mo lumuhod sa iyong kinatatayuan ngayon, lumuhod ka para sa Panginoon. Invite the presence of God. No one will judge you. This is the safe place. This is a holy place for us to worship the God, the Almighty God, makapangyarihang Diyos na handang yumakap sa iyo, kapatid. Sige po, invite the presence of the Lord. Panginoon, yakapin niyo po ang bawat isa sa amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus. Oh Lord. Mga napapagod sa kanilang pinagdaraanan ngayon.
mga gumugulo sa kanilang isipan. Kapatid, tinugon ka na ng Panginoon. God can exchange that, Lord. We can exchange that. Give it to the Lord. Sa paanan ng ating Panginoon. Sige po, ibigay natin sa Panginoon lahat ng mga nagpapa-stress sa inyo, lahat ng mga problema ang kinakaharap niyo po ngayon, nagpapabigat ng iyong damdamin. Sinasabi sa iyo ng Panginoon, nandito ako. Kukuhanin ko yan. My burden is light. My burden is light. Sige po kapatid, ibigay natin sa Panginoon yan. Sabihin mo, sambitin mo. Panginoon, ito yung problema ko eh. Panginoon, ito yung nagpapabigat sa akin, matagal na. Mga unforgiveness, yung mga hindi po napapatawad, Panginoon. Tanggalin niyo po ito, Lord. Tanggalin mo po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Marami nang pinapalaya ngayon ng Panginoon. Pinapalaya ka na ng Panginoon dyan. Ibigay mo sa Panginoon ngayon din. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Oh Lord. Free us from sin. Free us from our burdens, Lord God. Ano mang mga bagay na yan, Panginoon. Oh Jesus. Jesus. Oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Palayain niyo po ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo po ng kapayapaan. Hallelujah. Ma-enjoy namin yung presensya mo, Lord. Araw-araw. Hallelujah. 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 Oh, glorify your name. Glorify your name. Jesus. Jesus. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Hindi niyo po binugo ang bawat isa sa amin ngayong umaga. Alis po kami sa lugar na ito na dala-dala ang tunay na kapayapaan, tunay na katagumpayan, Lord God. Hipuin niyo po ang bawat isa sa amin. Lord, I pray na sa bawat isa po na naririto, alam niyo po yung kanilang pinagdaraanan. Touch their lives. We need you, Jesus. Dalhin po namin ito sa buong isang linggo na gagawin po namin. Dala-dala po namin ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo. The rest that comes from you. The true rest. Yung tunay na kapahingahan na nanggagaling sa iyo as we rebuild this thing. We do our mission, Lord God. We want to co-partner with you. Strengthen us, Lord God. Palakasin niyo po, patatagin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Papagtagumpayin niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God. As we walk through this life, Lord God, dala-dala po namin, Panginoon, ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita, Panginoon, manatili sa aming puso at kalooban. Renew our soul, Lord God. Restore our soul. Thank you, Lord God, for your restoration power. Sige po, pasalamat po tayo sa Panginoon. Sige po, pasalamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Lord, we thank you. We glorify you, Lord Jesus. Hallelujah. Hindi niyo po kami binigo at kailanman hindi niyo kami bibiguin. Ikaw ang aming makapangyarihang Diyos. Kataas-taasang Diyos na patuloy na nagpapalakas kapag mahina kami.
Nagbibigay ng kapahingahan kapag napapagod na kami. Hallelujah. Nagpupuno sa amin kapag kakulang kami, Panginoon. Hallelujah! Lord, salamat! Salamat po, Panginoon. Salamat sa kapunuan na naming nararanasan ngayon. Manatili kami, Lord God, sa iyong presensya. Oh, Lord, sarap. Ang sarap sa presensya mo, Lord. Ang sarap sa presensya mo, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord. Walang salitang makakapag-describe sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Salamat sa iyo, Jesus, na aming tagapagligtas, na patuloy na umaabot sa amin kahit kami nagkukulang. Panginoon, salamat! Salamat po, Lord! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Hallelujah. Let your Holy Spirit be upon us, each and every one of us, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lahat po ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat na ay magsabi ng Amen. 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 Malakas sa palakpak para sa Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. All glory belongs to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Tunay nga na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa opportunity na binigay mo na kami makapagsama-sama upang sama-samang nagpuri, nagpasalamat at sumamba sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga salita mo na nagpalakas sa amin, Panginoon, nagbigay sa amin ang kalakasan. Salamat sa presensya mo na pinadama mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Dalangin ko, nawa patuloy kaming magkaroon ng kauhawan sa iyong presensya. Patuloy naming hangarin ang presensya mo sa bawat oras ng aming buhay, Panginoon. Wala po kaming magagawa, Panginoon. Wala kaming kalakasan mapagtagumpayan ng mundong ito kung wala ang presensya mo, Banal na Espiritu. Kaya dalangin namin ang patuloy na pagmumuna mo sa amin, ang patuloy na pagpuno mo sa amin, ang patuloy na gabay at patnubay mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, maging mabuting partner mo, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Patuloy naming magamit yung buhay namin para sa iyo, Panginoon. Magkaroon kami lagi ng sipag sa paglilingkod sa iyo. Mapaglingkuran ka namin ng walang anumang kahadlangan, Panginoon. Patuloy na maging pagpapala ang buhay namin para sa maraming tao, Panginoon. Patuloy mong gamitin ang buhay namin para sa iyong kaluwalhatian. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Patuloy mong ingatan ang bawat isa. Pagpalain, Panginoon. Abutin ang pangangailangan ng bawat isa. Alam mo ang mga kahilingan, Panginoon. Alam mo ang pangangailangan ng bawat isa. At hindi maikli ang iyong kamay para abutin ang lahat, Panginoon. Ang mga may kagalingan, hindi ba namin isa-isahin ang mga pangalan nila? Kilala mo silang lahat, Panginoon. Dalangin namin ang kagalingan, Panginoon. Lalong higit sa aming Pastor Jude, Panginoon. Patuloy mo po siyang ingatan, pagpalain, Panginoon. Palakasin, Panginoon, sa araw-araw. Supply mo yung lakas, resistensya ang kinakailangan niya sa araw-araw, Panginoon. Maging ang kanyang pamilya, si Ate Nene, kanilang mga anak, ingatan mo at pagpalain. Abutin mo tugunin ang kanilang pangangailangan. Lord, ingatan mo ang bawat isa sa amin, paglabas ng namin ang bahay-sambahan ito, Panginoon. Patuloy naming madala, Panginoon, yung mga turo at aral mo. Patuloy namin itong magamit na gabay namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Patuloy, Lord, na proteksyonan mo ang bawat isa sa amin at patuloy na
Bigyan mo kami lagi ng pagkakataong makadalo ng iyong bahay sambahan, Panginoon, para sambahin ka, Panginoon, papurihan, pasalamatan. Salamat po, O Diyos, salamat po sa iyo pong lahat ng papuri, pagsambat, pagdakila, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Taas po natin ating kamay. Taglayin po ng bawat isa ang basbas at pag-ibig ng ating Diyos sa masalangit. Biyaya at patuloy na pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak. Pakikipisan at gabahin ng Diyos, Espiritu Santo, ngayon at magpakailan paman. Amen and amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless us more. Batiin po natin ang ating mga kasama. Hallelujah. God bless us more.